Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng international organization sa pamahalaan para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Kamakailan, bumisita ang United Nations Development Program sa Tacloban City para sa pagbuo ng komprehensibong plano sa disaster and relief operations. Yan ang balitang hatid ni Sam Ramirez. Bubusisiing maigi ng Senado ang draft ng Bangsamoro Basic Law upang masiguro na patas ang batas. Pagkatapos ng makasaysayang paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nakatakdang ibigay ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang draft ng Bangsamoro Basic Law sa Senado at Kamara bago matapos ang Marso. Sa isang panayam kay Senator Antonio Trillanes IV, bagamat may mga grupong mula sa OPAP na nagpapaliwanag sa kanila hinggil sa mga nagaganap sa peace talks, hihintayin pa din muna niya ang kopya ng Bangsamoro Basic Law Draft. Periodically nag-consult sila with us, they brief us kung anong updates, pero ano yan broad strokes Ang gusto natin makita yung what was actually agreed upon. Part ng aming trabaho dito is to make sure yung interest ng iba't ibang stakeholders ay mapoproteksyonan din. Hindi pwedeng may masasagasaang sektor. Bubusisiin natin yan once matalakayan dito sa Senado. Sa Senate Resolution 298 na isinumite ni Senator Grace Polya Manzares, hinimok niya ang Senado na magsagawa ng isang Senate inquiry ukol sa development programs ng pamahalaan para sa Mindanao, lalo na sa mga lugar na naapektuhan ng conflict. Malaki naman daw ang potensyal ng binubuong Bangsamoro political entity ayon kay United Nations Development Program Administrator Helen Clark. Umaasa din si Clark na magiging daan ito tungo sa pag-unlad ng Mindanao at ng mga Mindanaoan. I think this has got so much potential for good things to come for Mindanao and for the Philippines as a whole. We will be there. We're very, very committed to this. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.